Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa top 5 altcoins na kailangan daw po nating tutukan sa loob ng linggo na ito. Base po yan kay The Crypto Basic sapagkat posible pong ito yung mga top 5 altcoins na magpapakita ng magandang performance ngayong linggo na ito. Yan, sa loob ng linggo na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito, the crypto market continues to look strong after a scare that has left the cryptocurrency market wondering where the market could be heading in the coming weeks and months after the United States Department of Justice fined Binance $4.3 billion po yan, one of the largest crypto exchanges as a result of compliance violation. Ayan, nitong mga nakalipas na linggo ay halos hindi po maganda yung balita dito sa cryptocurrency market sapagkat yan nga yung nangyari kay Binance. Ito po yung parang nabalita sa lahat ng mga karamihan sa mga news outlet yung nangyayari dito kay Binance. Yan, nag-resign na po yung kanilang yung CEO ng Binance na si Changpeng Zhao at ayan, nagkaroon pa sila ng penalty na $4.3 billion po yan. Kaya ayan, naka-epekto po talaga ito sa cryptocurrency market sapagkat si Binance po ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kaya kung pag may nangyari pong masama sa kanya o hindi maganda ay apektado po talaga ang buong cryptocurrency market. Yan, maging dito na rin sa ating dito na rin sa Pilipinas, sumasabay na rin ang ating Philippine SEC dito sa ayan, dito kay Binance kung saan ay pinapatigil po nila yung kanyang operasyon dito. Kaya ibablock na po nila yung kanilang website at pinagbabawalan po tayo mga Pilipino na gamitin ang platform ni Binance kasi unlicensed po sila. Ayan, totoo naman po na wala silang lisensya. Pero yung katotohanan ay kumukuha po talaga sila noon pa. Matagal pa silang nag-a-apply ng license pero hindi po sila pinagbigyan. Kaya yan po yung mga kaganapan nitong mga nakalipas na mga araw. Pero ayan, ngayon ay maganda po talaga yung naging umpisa natin ngayon. Araw ng Lunes po ngayon, ang ganda ng ipinakita ng performance ni Bitcoin. Ayan, sapagkat ayan, umaakyat po ang Bitcoin. Ayan, at hinihila po niya halos lahat ng mga cryptocurrencies, mga altcoins. Kaya ayan, naghalos karamihan po sa mga altcoins ay nagsisiakyatan na rin. Kaya ayan, ito po yung recommended na 5 top altcoins mula kay The Crypto Basic. At ito po, pinakauna po ay si Chainlink. Ayan, Chainlink. At nandito po yung kanyang chart. Ayan. At ayon po sa kanya ay meron po siyang support line dito sa $13. Yan, at saka yung major resistance line niya naman po ay nasa $25. Ibig sabihin ay yung support ay dapat hindi po dapat babagsak dito sa ilalim ng presyong $13 ang market price ni Chainlink. Yan, at dapat mababasag niya rin ang $25 na market price or resistance zone ni Chainlink. Kung pag sakaling nabasag niya ito ay yan, sasabog po talaga yan, aakyat po yan. At yan, naka-bullish po tayo kay MACD. Ibig sabihin ay yung kumukontrol po sa market ni Link ay yung mga bulls, kaya tinutulak po nilang paakyatin ito. At kung pag nagtagumpay silang basagin yung $25 na resistance zone ay talagang sasabog po ito. Sunod naman ay syempre nandyan si XRP. Ayan, ang pinakasikat ngayon na tinututukan ng halos lahat ng mga news outlet. Ayan, yan po si XRP. At marami na rin pong mga analyst ang nagte-technical analysis dito. Ayan, meron po siyang support line na 0.6 or 60 cents. Dapat ay hindi po siya babagsak dito sa ilalim ng support line na ito, 60 cents. At yung kanyang major resistance zone na kailangan po niyang basagin para
ito ay sumabog ay yung 75 cents. Kung pag nabasag po niya yan, ayan, tuloy-tuloy lamang po ito sa kanyang pag-akyat. Yun nga lang, at yung kanyang MACD ay neutral po siya. Ibig pong sabihin ay wala pang parang nagsa-sideways lamang po siya or nagko-consolidate. Kaya hintayin natin, baka biglang nagkaroon ng biglang nag-take over yung mga bulls at sila ang parang kapag neutral kasi parang balanse yung puwersa ng bulls at saka bears. Kaya yan, nagko-consolidate or sideways yung kalalabasan nito. Pero kung sakaling ang nag-dominate sa market ay ang mga bulls at nabasag nila ang 75 cents na resistance zone ni XRP, ay sasabog po yan paakyat, sabog, at ito ay tatalon sa mataas na presyo. At nandito naman si Injective Protocol. Ayan, na matuo niya kanyang chart. At yan, sabi din naman rito sa kanyang support zone ay $13.5. Dapat ay hindi po siya babagsak dito sa presyong ito, $13.5, para mananatili po siya sa kanyang kasi yung pagbabagsak siya rito sa 13.5, ibig sabihin ang nag-dominate dito or kumokontrol, ko-control or magko-control sa market price ni INJ ay yung mga bears. Kaya itutulak nila ito ng pabagsak. Ayan, kaya sana ay hindi po mangyari yan. Kaya yan po yung purpose ng ating support line. Kaya ibinabantayan na rin natin ito kung mababasag ba ito or hindi. Pero pag ang nabasag naman po ay ang resistance line na $25, ay ayan, sasabog na rin po si INJ. Ayan, sasabog po yan. Kaya ayan, yung kanyang MACD ay bullish po. Ibig sabihin ay bulls ang kumokontrol sa market price ni INJ. Kaya ang binabantayan natin dito ay kung magagawa nga ba niyang basagin ang $25 na resistance zone nito. Kung pag nabasag yan ay ayan, tuloy-tuloy lamang po yan sa kanyang pag-angat. At ayan, nandito naman si Polygon or si Matic. Yan naman po yung kanyang chart. Yan, nasa ibabaw po ng 50-day EMA. Yan. At nabasag po niya ang 23.60% ng Fibonacci indicator natin dito. At ayan, yung kanyang support zone naman ay 70 cents. Dapat ay hindi po siya babagsak dito sa support zone na ito, 70 cents. Yung kanyang resistance zone ay nasa 93 cents. Yan, kailangan po niyang malagpasan ito, malampasan ang 93 cents na ito para magpatuloy ito sa kanyang pag-angat sa mas mataas na presyo. Neutral po ang kanyang MACD. Kaya ibig sabihin ay hindi po tayo nakakasiguro kung pag magagawa nga ba niyang basagin ang resistance zone na 93 cents. Kaya mukhang magsa-sideways lamang po ito kung hindi po nagpakita ng puwersa yung mga bulls. Yan, pero bantayin pa rin natin kasi posible pong mag-take over yung mga bulls. Yan, at kontrolin nila yung market ni Matic at malay natin baka biglang magagawa nilang basagin yung 93 cents na resistance zone. At kung pag nangyari yan ay dyan po sasabog ang Polygon or si Matic. At syempre nandito naman si Dogecoin. Ayan, ito naman po yung kanyang chart. Ayan, yung kanyang 50-day EMA. Ayan, at nandito po siya sa ibabaw ng 50-day EMA natin. At yung bullish descending triangle natin ay nabasag po ito. Ayan, kitang-kita po natin na nagkaroon siya ng breakout sa isang triangle pattern natin dito. Kaya po siya, may bullish signal po siya, dulot ng breakout. At ayan, yung support zone ay nasa 0.065. Kailangan na hindi po siya babagsak sa ilalim ng support zone na presyo na ito, 0.065. Yung resistance zone naman po niya ay ayan, 0.085 hanggang 0.092. Kung pag nalampasan po niya ang resistance zone na ito ay mataas po ang posibilidad na magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pag-akyat. Yung kanyang MACD trend ay bullish po, ibig sabihin ay bulls ang may control sa market ni Doge. Kaya ayan, sa ngayon ay sinusubukan niyang basagin ang resistance zone na ito. At kung pag nagtagumpay siya, ay gaya ng aking sinabi kanina, ay tuloy-tuloy po ito sa kanyang pag-akyat.
Kaya yan po yung mga top 5 na mga altcoins natin dito na kailangan daw nating bantayan ayon kay The Crypto Basic. Yan, nandyan po si Link, si INJ, yan, XRP, si Matic, at saka si Dogecoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.